Baka mayroong gusto bumili. Hi guys, good morning. Una sa lahat, binabati ko ng happy birthday yung mga may birthday ngayong July. Yan, unang-una na po si Madira, birthday niya ngayon. At si Athlete 1425, birthday niya ngayon July 4, 57 years old. Yan, happy birthday po. At si Jerry Gagno, birthday niya ng July 6. At yung pangalawa ko, yung kagagraduate lang ng college, birthday niya sa susunod na sa Makalawa. Ayan, happy birthday po sa lahat ng may birthday. Ayan, mabuhay kayo hanggat gusto nyo, you know. At meron pa nga pala yung hipag kong si Joy, batid ni Mrs. na yung merong cancer sa baga. Hanggang ngayon lumalaban pa rin siya, okay pa naman siya. Yan, birthday niya ng July 5 yata. Yan, happy birthday. Mahigit na po siyang 1 taong nagkikimo. Ayan, okay na yung trellis net ni Saldi. Grass cutter naman ngayon. Oo, para mabilis. So pag libre sila Dake tsaka yung pamangkin ni Dondon, pwede silang mag-obras kay Saldi o kaya sa amin. Extra income ba? Meron kasing araw na walang masyadong tatrabahuhin pagka malalaki ng tanim mo. Kagaya nitong sa amin, okay na yung balag, kumpleto na. Patubig, spray na lang. So libre na tayo sa patubig dahil pag medyo natutuyo na, umuulan. So yun na lang ang gagawin natin, spray, tapos grass cutter, hihintay na lang. Nag-spray na sila sila Patrick. May uod kasi pag maambon ganyan, mauod. Naka-rigs vlog kayo Bilis nilang umakyat dahil hindi kami nagbali kami isang beses lang. Dapat yung ganyang stage nakakapitas na tayo, masyado silang mabilis umakyat. So ito yung siga namin, magdamag yan, maghapon magdamag, di siya namatay kahit tumuulan. Musok yan, paunti-unti lang. Maganda yung hinaluan namin ng ipa, tapos giniikan, merong konting kahoy sa loob, yung magbabaga siya. Dire-diretso lang siya. Ayan, saktong nangyari yung pag-spray, umulan. Kasalukuyan palang nahihilo yung uod, laban-lawan na. Andito yung mga pinsan ko, taga Paumbong. Ayan, shout out. Baka pag kami bukas. Ngayon ang birthday ni Madir, pero bukas namin siya pag meron tayong salo-salo. Sukang Paumbong.
muna. Oh, kakain na. Lagi. Kain na tayo. Okay, kain na. Dali na sa punta ka sa kabag. Aray. Sakit yan. Lumalaban yan. Teka din kumain ka muna. Tunog niya yun, iba yun. Matanghali tayo. Tani pag niluto na siya. Kana ng super bar eh. Pare ating super kalas. Nakabang yan eh. Kung yan, saka ka magpatis niyan. Kaya ko ang pati. Silyo. Mas mainam yung matabang ng konti sa maalat. Aba, very good day kasi nyo konti na lang yung mantika. So, sunod yan, di na maglalagay mantika yan. Tubig na lang pare. O pare, pagka pipir itong itlog, tubig na kumukulo. Maganda ako. Kasi ang mantika nyo, hindi maganda sa puso yan. O nga pala, sa mga bago po naming subscriber, mga nanonood, si Saldi, si Justin, Kenyo, si Dake, tsaka si Patrick, si Don Don, yung isa, yung gaalaga ng talong. Bali mag-join kayo, no? Yung pong isa wala. Si Kian. Andito si Kian kanina. Nakalabas na yung baby nila. Nasa bahay na sila. Nasa kabila, nakikipag-marites yata. O baka nakatulog doon. Malamang ulo, anak ka. Oo, puyat yun eh. Alamang nakatulog nga yun. Nasa kabila. Malamlam yung matangin eh. Alas 3. Kakalusong lang nila yan. Umulan na naman. Yan yung trabaho natin. Wala ka po tinyo. Hindi niya, papagkaputihan kayo nga bang. Pwede mo lang. Wala ko na. Malakas mo naman pare, no? Madilim na eh. Mukhang wala nang tigil ano. Mausok pala yan kung may diesel. Yung Oh. pausok ka natin. Pagka Lalagyan yung diesel.
Yung akin, nilagyan ko ng diesel, parang nag-spray lang. Ganda ng uso. Bira ulit. Kainaman naman ng ulan. Malakas siya tapos hindi siya nagtatagal. Ubat na rin tong kabila oh. Ito siguro i-spray na lang namin ng herbicide to para madamay lahat. Hindi na kaya ng grass cutter yan. Kung palang hindi nag-uulan, mayari-yari ito isang araw eh. Oh. Ang ganda ng usok oh. Ay tumuulan. Hindi niya kayang patayin yung loob kasi may kahoy sa loob. Mas maganda pala to pagka sa taas na sila. At least hindi na masyadong nahanginan. Diyan lang yung usok. Diyan nakapokus sa ampalaya. So itutuloy natin yan. Pantaboy. Hindi man sila mapatay, itataboy na lang nila. Yung ano kasi, yung mga manunusok, hindi naman dyan naglalagi. Kumadapo lang dyan, manunusok, pasaalis. Kaya pag nag-spray ka, ganun lang ginagawa nila. Actually marami na ako na tanong na technician kung ano yung maganda sa mga manunusok. Mayroon sila mga binibigay na gamot, pero sabi nila sa totoo lang hindi naman talaga wala naman sa 100% o wala sa, sabihin na nating 60%, 50% na kaya niyang patayin, na itataboy lang. Kasi nga padapu-dapu lang sila, hindi kagaya ng uod. Yung uod nandyan lang yan, yung fungus nandyan lang yan, pero yung manunusok palipad-lipad lang sila, kaya mahirap talagang tamaan. Pwedeng kumbaga prevention lang, pero hindi talaga totaling madadali, lalo na pag nakapanahon kagaya nung dun sa amin nakapanahonan. Talagang halos 70% ng bunga puro may tusok, ganyan palang kaliit tusok na. Ito na yung kay Saldi, ang bilis oh. Kahapon lang na ilagay ito. Oh. Yan na sila. Oh. Bilis ano. Mabilis na yan. Basta ang ampalaya nagkabalbas na. Mabilis na yan. Ayan, ganyan yung pagitan ni Saldi. Kaya kahit merong hindi tumubo, pwede nang hindi hulipan. Ayan, tulad yan. Magpapangabot yan. Oh, yan. Isa, dalawa. Makapal na yan. Dahil kung tutuusin, yan talaga ang pagitan niya. So, mas liit lang ng konti. Balita ko sa mga nagko-comment, nababasa ko, maganda daw ang presyo ng ampalaya saka yung talong. Tama ba guys? 80 daw yata ang ampalaya sa inyo. Tapos 60-70 talong. Tama ba? Ganito po kasi yan. Sa farm gate, iba yung sa farm gate, iba yung sa palengke. Iba yung palengke, yung dito lang, yung tinatawag namin local. Pero pagka Divisoria na, yun, dun nagkakatalo ng presyo. Kasi ang biyahe dun, nagbabayad ng truck, babayad ng pahinante, driver, toll gate, parking, maraming dinadaanan. Kaya medyo dun nagkakatalo sa presyo. Pero kung tutuusin, kadalasan sa local mas mataas ang presyo. Kaya hindi naman tayo pwedeng magbigay sa local. Pwede, kaya lang hahatiin mo. Kasi sa local, kalimitan, hindi nila kaya yung tonelada. Hindi nila kayang i-dispose. Lalo na to pag nagsabay to, baka hindi lang tonelada makuha natin dito. Hopefully, sana 1-2 tonelada. Pagka kasi ganun karami, hindi na kaya nung local. Ano po tanim ngayon? Ayan, palaya, tsaka talong. Tatanim lang no po. Bago lang. Mayroon na naman tumitingin ng lupa.
Mukhang maraming buyer ngayon ah. At marami nagsasadya sa akin, bakit hindi ko nilang daw bilhin to? Naku po. Huling nakausap ko yung may-ari, sabi niya sa akin 17 million. Kasama yung 4 na hektare dun sa palayan. Bali 9 hectares lahat. 17 million. Kung 17,000, pwede kong bayaran niya ang cash. Pero pagkausapang milyon na, wala na, hindi na natin kaya. Hanggang 1,000 lang yung pera natin. Bagay, kung may pera ka, talagang magandang ano yung lupa. Kasi once na nabili mo to, kahit sabihin mo ng 17 million, hindi na yan hindi na yan mawawala dyan. Nandyan lang yan, malubog, mabaha, masunog, nandyan pa rin yan. Ang kainaman pa nun, tumataas yung value niya, parang ginto. Tumataas yung presyo niya magpalipas ka lang ng ilang taon. Kung kaya ko nga lang, bakit hindi? Kahit itong 4 hectares lang na to. Kaya lang, ang diferensya kasi niyan, binibenta nila to buo, kasama yung palayan doon. Ngayon, kung ito lang, iyan yung buyer, dito lang sila interesado, hindi kasama yung palayan. So pinaliwanag ko sa kanila, sabi ko, pag hindi nyo binili yung doon sa dulo, ito sa inyo, sa kanila to dapat eh. So ngayon, magbibigay sila ng right of way doon. Ilang metro yan? Mga nasa 5 metro yan, yung daan yan. Hindi lang, baka 6 meters. Gaano kalapad yan, diba? Eh kung didiretsuhin mo yan, mga ilang 1,000 square meter na yan, yung ganyang kahaba. Sayang din kung ito lang ang bibilin mo. Ngayon kung bibilin mo ng buo, eh sa'yo na lahat yan. Pwede mong bakuran ng buo. Mahirap kasi yung ganun, may bakod ka tapos meron kang kailangan mong magbigay ng right of way na may dadaang iba, eh hindi mo masisinop yung bakod mo. Kagaya nung dun sa farm 1, bakit daw hindi na namin tinamnan, hindi na namin inanuhan? Kasi nga po, kalahati hektare lang yun. Ito lang yun, halos ito lang kalahati ni Saldi, o yan hanggang dyan. Ganyan lang po kahaba yung kalahating hektarya. O sabihin mo na hanggang doon sa kalahati yan, hanggang doon. Konti lang po yan, mga pang-4 na lata lang yun. 4-5. Itong kay Saldi, ano to? 7 lata to, kaya mahigit kalahating hektarya to. Nasa 7,000 square meter. So bakit daw hindi na kami nagtanim doon? Kasi nga po, pwede naman tag-araw. Kaya lang pag tag-ulang ganyan hindi pwede. Hindi rin pala pwede sa tag-araw kasi dumadating yung irrigation doon, yung tubig ng irrigation kahit tag-araw. Kagaya nung huling tanim namin, yung talong, kumita naman, kaya lang inabutan pa rin ng alam ko January, ano yata yun, February, March, April. March, April. Isipin mo bang babahain yung talong ng ganong buwan? Kasi nga nakatabi siya sa irrigation, tapos mababa siya, mas mababa pa yung level niya sa irrigation. So walang tatapunan ng tubig. Kasi ano yun, aquary yun eh. Kaya nasabi ko dati, masyado siyang mataas para sa palay. Pinakwari ni tatay ng biyanan ko. Ayun, sumobra naman ang lalim. Pero still, gaya ng sabi ko, lupa yun, nandun lang yun. Pagka nagka budget, pwede natin pataasan. Meron boss? Meron? 120. Oo. Hindi nagkakalayo sa 100 meters. Hindi ko pa sinama tong Ayun, daan. Oo. Kaganda ng tanim niya. Pero usog. Laki din ng gastos pag ganyan, no? Malaki na talaga. 1,000 siguro, no? Hanggang kailan po ang ano nyo dito? Isang taon? Isang taon pa? March ang usapan namin dito. Oo nga. Kaya kung mabibili nyo boss, patapusin nyo muna kami. O sakasakali. Sir, thank you po. Sige po. Tinatanong niya ako kanina kung ano yung sukat nito, yung lapad niya. Sabi ko mga nasa 100 meters yan. Tinansya ko lang itong balag ni Saldi kasi ito 90.
So halos hindi sila nagkakalayo. Sinakbangan niya, binilang niya 120 meters daw yung lapad niya. Malamang ano to, mga ahente. Kasi pag may dumarating na buyer talaga, or may kausap silang buyer, kasi pag may dumarating na buyer, ano sila, todo sasakyan, kung mga 2-3 sasakyan sila dyan. Kaya malamang ito ahente. Pag hakbang lang makukuha niya, matatansya niya yung kung ilang meters ang lapad. Bigyan ko kayo ng tip, umakbang lang kayo, yung hakbang na medyo malaki-laki, 1 metro na yun. Yan, yung hakbang na mahaba-habang konti, hindi nagkakalayo doon. Sabi niya sa akin 120, dito siya nagsimula, hindi kasama to. 120 hanggang doon sa dulo. Yan, baka meron tayong subscriber dyan na interesado sa lupa, kayo na lang bumili. Hindi na ako papatong. Kayo na lang bumili, tapos parkilan nyo na lang sa amin. Mga ahente yun din, no? Ahente ko. Kasi sila mismo nagsusukat eh. Magkano porsyento sa 1 milyon yan? 10%? 5. Oh, 5. diba? 50. Ang laki. 50,000. Meron silang 50 mil eh, ilang milyon yan. Sabihin na natin yun na lang ang bibili nila, nasa 5 milyon. Oh. Silang 250,000. Yung mga nag-aampalaya po kasi, kahit na may sarili ng lupa, mas gusto pa rin nila yung nag-aarkila. Kasi ang ampalaya, gusto niyan yung basal. Dito po sa amin, pag tinawag na basal, yung hindi pa natamnan ng ampalaya, ibig sabihin virgin pa siya sa ampalaya. Yan po yung gustong-gusto ng ampalaya. Yan po yung gusto namin. Kaya mas mainam yung nagre-renta. Eto, kagaya nito, tutuusin, sulit na yung balag nito, pero nakakapanghinayang pa rin dahil pwede pa rin gamitin. Kasi 2 years na kami dito sa katapusan ng July. Doon sa kabila, basal yung ampalaya natin, basal yung balag natin. Sana maka 2 years tayo doon. Kaya baka mayroong gustong bumili. Kahit pa-extend nyo lang kami na 1 taon. Ano po ang arkila ko dyan? 80,000 1 taon. Tapos ito 50, 2 hektarya. Kasi pagka yan, kagaya niya, nakailang tanim na kami dyan, 5-6 na tanim, 6 na crop, o baka hindi lang. Kumbaga maano na yung lupa, maasid na, maasim na dahil sa ginagamit nating synthetic na pataba, gamot. Kailangan dyan pahinga mo muna ng taon siguro, paroto mo, bilad mo, tapos mas mahina, mas matagal para pwedeng ulitin. Kaya nga tinatansya-tansya ko to kung iririnyo ko pa, pero nanghihinayang ako sa balag eh. Pwede pa, hindi na ampalaya, sitaw, o pwedeng basta yung patola, yung mga pwedeng ibalag. Sayang yan eh, kasi pag binaklas mo yan, wala na, hindi na, kahoy na lang yan, marupok na yan pag binaklas mo. Kaya kahit 1 taon pa sana para matamnan natin ng kahit talong, pwede, at least may balag na. Sili, pwede rin. Ito na yung upo ni Saldi. Siguro sa Makalawa, Monday, baka maghalaw-halaw na kami dito. Dito ako nagsimula nung kasama ko sa airpat. Tutumana kami. Upo ang unang tinanim namin. Napakadaling alagaan, hindi magastos sa gamot, sa pataba. Ayaw kasi ng ano to eh, ayaw ng, hindi siya masyadong inaano ng maninira kasi iba yung amoy niya. Ayaw nila. Ang kalaban lang natin dito uod, pero matigas na yung sa buong buhay ng ampalaya, matigas na yung 4 na beses na spray. Hindi matakaw sa gamot, konti lang din yung pataba, pero pag nabunga maganda, marami. Kaya lang, ang presyo kasi ng upo, kalimitan 7, 10 per piraso po yan. Ngayon maganda yung presyo niya kasi tag-ulan, 20 yata isa.
Pag naman kasi namunga to, marami talaga. Ito naman kasing upo, paningit lang. Halimbawa, natamnan mo na ng gulay, ng ampalaya, hindi na pwedeng ulitin. Para masulit mo yung balag, tamnan mo nito. Hindi masyadong alagain. Nga, nagtatanim nga kami ni Airpat yan. Yung balag namin, mga ipil-ipil lang na pinupulot ko sa dike. Tapos kung ano-ano lang yung tali, ganun lang. Pero yung panahon na yun, kumita ka ng 1,000, malaking bagay na. Ngayon yung 1,000, pag nabarya, mabilis. Samantalang nung bata ako, hindi ako nakakahawak ng 100 buo, puro barya, madalang pa. Yan, paningit. Pagka kasi ganyang may balag ka, hindi mo na pwedeng tamnan. Para masulit yung balag, tama naman ng patola, ng upo, baka sakali makasingit kasi hindi naman alagain. Hindi nagkakalayo yan, yung patola, upo, hindi nagkakalayo ng presyo. Siguro aangat lang ng konti yung patola, aangat ng piso o 2, pero ito kalimitan, mababa ang presyo. Pero kagaya niya, pag tagulan, sumisingit din. Nung nakaraan, 25 daw yata. Ay, so palagay ko guys, ito lang muna yung vlog natin ngayong araw. Bukas baka dumating yung mga kapatid ko, mga pinsan ko sa taga Malolos, Paumbong. Sasalo-salo kami doon kay Madir. At least hindi na yung saktong birthday niya. Okay, kita-kita po tayo bukas. Maraming salamat. Sajit.